Bago tayo magsimula, pwede bang pahingi ng like at mag-subscribe ka na din sa ating munting channel para ganahan pa ang Kaginggo nyo mag-upload araw-araw, at kung mayroon mga maiiksing ads na lumabas sa ating video, huwag nyo na i-skip mga Kaginggo, dahil malaking tulong na yan sa ating channel. Tayo na at simulan na natin ang bagong kabanata ng pinakamalakas na assassin na nabuhay muli sa mahinang katawan ng ikatlong Panginoon na si Sorayang. Sa nakaraang kabanata, nagpunta ang ating bida na si Hajen kasama sina Yui Hungrian at Dongpil sa back garden ng Joksa family upang dumalo sa piging na inihanda ng patriarch na si Hong Quan. Nagkaroon silang dalawa ng mainit na komprontasyon dahil sa pagtutol ng patriarch sa utos na ilabas ang mga ledger o talaan ng transaksyon ng Joksa family sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi nagpatinag si Hajen at ipinakita ang kanyang awtoridad bilang kinatawan ng Demon Lord. Kaya naman napilitan si Hong Quan na sumunod. Nakita rin ni Hajen ang babaeng manggagamot ni Hong Quan na nagtataglay ng espiritu ng Secret Demon Queen, ang pumugot ng ulo niya at pumatay sa kanya sa nakaraang buhay niya. Ano kaya ang kahihinatnan ng kanilang paghaharap? Malalaman natin sa pagpapatuloy ng kwento. Nag-uusap ang tagapangasiwa na kanina'y katabi ni Hong Quan at ng ikalawang patriarch na si Hong Sang-ho. Iniulat nito ang mga nangyari sa piging. Galit na reaksyon ni Hong Sang-ho, anong sabi mo? Pinapakuha niya lahat ng mga ledger natin sa nakaraang 3 taon. Minamaliit niya tayo. Ano ang ginawa ng patriarch tungkol dito? Sumagot naman ang tagapangasiwa habang pinupunasan ang dagwang pisngi na nadaplisan ng basag na tasa na inihagis ni Hajen. Aniya, binigyang diin ng Inspector General na ang ating angkan ay bahagi ng Divine Cult. Alangan namang sabihin natin na hindi tayo bahagi nito. Nagpupuyo si Hong Sang-ho sa inis at pagkainsulto, aniya, yung arroganteng hayop na yon. Kailangan kong harapin ang Inspector General na iyon pagkatapos ng lahat ng ito. Sisiguraduhin kong. Ngunit naputol ang kanyang pagsasalita nang makarinig sila ng isang malakas na pagsabog. Nangangatol na napatanong si Hong Sang-ho, ano yung sumabog na iyon? Nang lingunin nila kung saan ito nanggagaling ay nakita nila ang nagliliwanag na bahagi ng back garden kung saan nagaganap ang piging. Napuno ng pag-aalala at inis si Hong Sang-ho at nasambat, kainis. Anong nangyayari doon? Ang Inspector General, siya ba ang may gawa noon? Agad niyang inutusan ang tagapangasiwa para rumspond sa nangyaring pagsabog, tagapangasiwa. Tipunin mo ang lahat ng mga martial artists ng angkan sa back garden ng aking silid. Masusunod po. Mabilis namang tugon ng tagapangasiwa at agad na tumakbo kasama ang ibang tauhan. Samantala, nagkasira-sira ang back garden at nawasak ang gazebo, nagkaputol-putol ang mga kahoy na haligi at nabasag ang sementadong sahig. Ang dating maaliwalas na lugar ay naging isang pugad ng kaguluhan, at ang mga nalalaglag na piraso ng kahoy at bato ay nagkalat sa paligid. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagdala ng pakiramdam ng nalalapit na panganib, na para bang kahit ang kalikasan ay nababahala sa nagaganap na sigalot. Sigaw ni Yui Hungrian kay Dongpil, "Hoy, Polaka! Bakit biglang nagwawala ang batang Panginoon?" Ang kanyang boses ay puno ng pagkaalarma, ngunit may halong kaba. Alam niyang may malaking dahilan sa likod ng galit ng batang Panginoon, ngunit hindi niya matansya kung bakit umabot ito sa ganitong matinding antas ng pagkawasak samantalang pinagsabihan siya nito na magpakabait at huwag gumawa ng gulo. Kagagaling lamang ni Dongpil sa labas ng gazebo at kinuha ang kanilang mga sandata. Sabi niya, hindi ko alam. Pero kung sasali ang 4 na elders sa labanan, siguradong magkakagulo rito. Hindi magiging patas ang laban sa ganitong sitwasyon. Tawagin mo na ang Berserk Demon Squad. Iyan mo. Mabilis at determinadong kilos ang ipinakita ni Dongpil, kahit na halatang may pangamba sa kanyang mga mata. Mabilis namang sinalo ni Yui Hungrian ang kanyang espada na inihagis ni Dongpil. Tinanong niya ito, anong gagawin mo? Alam ni Hungrian na ang anumang pagkilos ni Dongpil ay maaaring makaapekto sa kaligtasan ng batang Panginoon. Nakita ni Dongpil na papalapit na ang 4 na elders na nababalutan ng demonic energy, handang makipaglaban sa batang Panginoon. Ang aura ng kanilang mga enerhiya ay bumalot sa kapaligiran, nagpapahiwatig ng seryosong intensyon ng mga matatandang mandirigma na ipagtanggol ang kanilang angkan. Sabi nila,
Inatake ng Inspector General ang Patriarch. Maaari nating ituring ito bilang deklarasyon ng digmaan laban sa atin, sa Joksa family. Ang kanilang tinig ay malamig at mapanganib na nagpapakita ng kanilang tiwala sa lakas ng kanilang pamilya at ang malalim na puot na nag-ugat mula sa nasabing pag-atake. Napuno ng pag-aalala si Dompil kaya naman minabuti niyang roomspan sa Batang Panginoon. Sa kanyang puso, ang bawat tibok ay puno ng pangako at tungkulin, handa siyang mag-alay ng buhay para sa kapakanan ng Batang Panginoon. Sagot niya kay Hungrian, mananatili ako sa tabi ng Batang Panginoon at poprotektahan siya. Nagsimula ang gulo sa gazebo ng sunggaban ni Hajen ang manggagamot na babae na si Fang at Sinakal. Tila ang bawat hibla ng kanyang galit ay sumiklab sa kanyang mga kamay, na mahigpit na bomb alot sa leeg ni Fang habang nanlilisik ang mga mata. Ang kanyang pagkatao ay nabalot ng isang nag-aalimpuyong tanong na hindi niya mapigil, at walang sino man ang makakapigil sa kanyang pangangailangan para sa mga sagot. Galit na tinanong niya ito, isang beses lang kitang tatanungin. Ano ang relasyon mo sa Secret Demon Queen? Si Fang, nagulat at nahihirapang makahinga, ay nagsikap pumiglas, ngunit ang puwersa ni Hajen ay hindi matitinag. Namutawi sa kanya ang mga salitang halos patigil-tigil sa hirap ng pagkakasikol, Secret Demon Queen. Ano bang sinasabi mo? Ang kanyang mukha ay pumusyaw sa kawalan ng hangin, ngunit pilit niyang itinatanggi ang pinaparatang sa kanya. Lalong hinigpitin ni Hajen ang pagkakasikol, ang galit sa kanyang puso ay parang mga apoy na lalong lumalakas sa bawat pagtanggi ni Fang na magbigay ng sagot. Tinatanong niya ito muli nang may mas matindi pang pagbabanta, sabi ko isang beses ko lang ito itatanong sa iyo diba? Gusto mo bang mamatay? Ang puwersa sa kanyang mga kamay ay tila nagtatakda ng katapusan sa bawat paghinga ni Fang, ngunit hindi nito magawang magsalita. Ang paningin niya ay unti-unting lumalabo sa kakulangan ng hangin. Samantala, isang puwersa ng kasamaan ang papalapit sa kanilang direksyon ang galit na si Hong Quan, ang kanyang katawan ay nababalutan ng matinding demonic energy, na kumikislap at bumabalot sa kanyang anyo na parang umaalab na apoy. Ang bawat hakbang niya ay may dalang puot, at ang kanyang demonic energy ay umaalingasaw sa paligid, nagbabanta ng isang mabangis na digmaan. Sigaw niya, walang hiya ka. Pakawalan mo siya ngayon din. At sa isang mabilis na galaw ay inatake niya si Hajen. Mabilis namang nakaiwas si Hajen at tumalon palayo, kaya't nakaalis mula sa pagkakasikol si Fang. Humarang sa Hong Quan upang protektahan si Fang at pinagbantaan si Hajen, nasaan ka ba sa tingin mo? Nais niyang iparating na narito siya sa kanyang teritoryo ng gugulo. Ngunit binaliwala ni Hajen ang banta niya at sinabi, umalis ka dyan at huwag kang humarang. Iniangat niya ang kanyang kamay at sa isang iglap ay nakabalik na sa kanyang kamay ang Seven Knights Blade gamit lamang ang telekinesis. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa galit at nagpatuloy, kung hindi ka aalis dyan, mamamatay ka. Samantala, sa Dragon Contemplation Pavilion, kung saan pansamantalang tumutuloy ang guard squad ng Inspector General, mabilis na tumatakbo pabalik si Yui Hungrian upang tawagin at alertuhan ang kanyang Berserk Demon Squad. Kahit ang paligid ay puno ng katahimikan, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, alam niyang bawat segundo ay mahalaga, lalo pat nalalapit na ang banta laban sa kanilang pinuprotektahan na Batang Panginoon. Pagdating sa gitna ng pavilion, iniangat niya ang hawak na espada. Sa isang malakas at malinaw na sigaw, umalangaw-ngaw ang kanyang tinig, Berserk Demon Squad. Emergency! Magtipon tayo ngayon na! Ang kanyang boses ay pumuno sa buong paligid, ang bawat salita ay nagdadala ng puwersang narinig ng bawat kasapi ng squad. Sa loob lamang ng ilang sandali, ang mga miyembro ng Berserk Demon Squad ay nagtipon sa paligid, ang kanilang presensya ay parang anino na umaaligid sa pavilion. Nang may panang lahat, tumayo si Yui Hungrian sa itaas ng bubungan, tumatanaw sa kanilang hanay ng mga tauhan, at ang bawat isa ay naghihintay ng kanyang mga utos. Mula roon, binigkas niya ang kanyang direktiba, mula sa puntong ito, ang Joksa family ay isang Code Yellow enemy na. Pupunta tayong lahat sa back garden ng silid ng Patriarch. Ang layunin natin ay protektahan ang Inspector General. Masusunod po. Sabay-sabay na tugon nila, ang kanilang boses ay puno ng katapatan at determinasyon.
Nagningning ang kanilang mga mata sa dilim, tila sinisilaban ng kagustuhang magtagumpay at ang walang patid na tiwala sa kanilang pinuno. Parang mga ninja sa kanilang liksi, isa-isa silang nagtalunan mula sa kanilang kinalalagyan at mabilis na tumungo sa direksyon ng back garden. Ang kanilang mga yapak ay halos hindi marinig sa bilis at husay ng kanilang galaw, handang harapin ang kahit sinong haarang sa kanila. Pagpapatuloy ni Yui Hanggrayan, ininsulto nila ang Inspector General at hinamon ang dignidad ng kulto. Ang lahat ng hamarang sa ating misyon ay ituturing na kalaban. Huwag kayong magpakita ng awa. Kapag nakalaban nila ang Berserk Demon Squad ay tiyak na kamatayan ang kapalit. Inulit naman ng second in charge na si Chagwang ang utos nito, kapag nakalaban nila ang Berserk Demon Squad ay tiyak na kamatayan ang kapalit. Nakangiting sabi ni Yui Hanggrayan, ipakita natin sa mga walang hiyang jock sa family kung bakit ang Berserk Demon Squad ang pinakamalupit na squad ng Divine Cult. Sa pagbabalik ng eksena sa back garden, isang matinding sagupaan ang nagaganap. Si Dongpil ay nakikipaglaban ng mag-isa laban sa 4 na elders ng jock sa family, naglalakas loob na harangin ang mga ito upang pigilan silang makalapit sa Patriarch, na kasalukuyang kaharap ng batang Panginoon. Alam niyang nasa panganib ang batang pinoprotektahan, kaya't isinugol niya ang kanyang buhay sa harap ng malalakas na kalaban. Hawak ang kanyang Silent King Sword, nagpakawala si Dongpil ng isang malakas na atake upang harangan silang 4. Malakas na sumigaw siya, umatras kayo. Hindi niyo maaaring lapitan ang batang Panginoon. Ang boses niya'y puno ng determinasyon, ngunit batid niyang ang kakayahan ng bawat elder ay hindi basta-basta. Sa kabila ng panganib, nanatili siyang matatag sa kanyang paninindigan. Galit na sumagot ang isa sa mga elder, walang hiya ka. Umalis ka sa daanan. Nakikita nilang tinutulig sa sila ng isang mas batang mandirigma, kaya't ang kanilang mga matay nagliliyab sa galit at paghamak. Subalit hindi makapaniwala ang isa sa kanila, na nagsimulang magtanong sa kanyang isip, isang martial artist na singbata niya pangunit kaya nang makipagsabayan sa aming 4 na elders. Nakaramdam siya ng kaguluhan, hindi lang dahil sa lakas ni Dongpil, kundi sa tapang at pagsisikap nitong harapin ang tila imposibleng labanan. Bagamat humihingal at ramdam ang bawat pagod sa kanyang katawan, muling tumindig si Dongpil. Nagpakatatag siya, nagpapalakas ng loob habang iniisip, napakalapit na nila sa tunay na Supreme Peak. Siguradong mamamatay ako kung magpapakita ako ng anumang kahinaan. Kahit hindi ako natatakot mamatay, ngunit, iyon ay magdudulot ng mas malaking panganib sa batang Panginoon. Kaya kailangan ko silang pigilan, kahit ikabali pa ng aking mga braso at binti. Poprotektahan ko ang batang Panginoon anuman ang mangyari. Hindi alintana ang sakit at takot, inihanda ni Dongpil ang sarili para sa isang huling pagsugod. Pinag-ibayo niya ang kanyang enerhiya at nagpasya ng gamitin ang natutunan niyang makapangyarihang teknika. Buo ang loob niyang sinigaw, Vajrayaksha Demonic Arts. Ang kapaligiran ay nabalot ng nakakatakot na enerhiya, at ang kanyang mga galaw ay tumindi, tila naging mas mabagsik at mas matindi ang bawat pag-atake niya. Samantala sa dekalayuan ay nakikipaglaban pa rin si Hajen kay Hong Quan. Hindi makapaniwala si Fang habang nanunood sa nagaganap na labanan sa kanyang harapan. Naisip niya, ang Inspector General ay ang ikatlong disipulo ng pinuno ng kulto at ang mismong taong lumumpo at tumalo sa panganay na anak ng angkan na ito. Pero kahit ganoon, isa lang siyang disipulo. Kaya paano niya nagagawang makipagsabayan sa Patriarch? Ang walang hiyang batang ito. Pero higit pa rito, bumalot sa kanya ang isang mas malaking palaisipan, kung paano niya nakilala ang master niya, ang Secret Demon Queen. At paano nito nalaman na siya ay may kaugnayan dito. Sabi niya sa kanyang isip, nakita niya ito sa kabila ng aking mapanlinlang na mga sining, na kayang lokohin pati ang isang tunay na Supreme Peak na martial artist. Kailangan kong makaalis dito. Sinamantala niya ang pagkakataon habang naglalaban ang dalawa upang makatakas. Ngunit mabilis siyang nakita ni Hajen. Sumigaw si Hajen sa direksyon niya, saan ka naman pupunta? At inihagis ni Hajen ang kanyang espada sa direksyon ni Fang. Halos dumaplis ito sa kanyang pisngi nang dumaan ito sa gilid niya.
Ang kanina'y katubigan na puno ng goldfish ay natuyo dahil sa pagsabog at nangamatay ang mga isda nang matamaan ng bumulusok na enerhiya mula sa espada ni Hajen na bumaon sa ngayoy sementadong sahig. Pinagbantaan niya si Fang, mas gusto kong mahuli ka ng buhay, pero kung kinakailangan, papatayin kita. Huwag kang gumawa ng padalos-dalos na kilos. Galit na sabi ni Hong Quan, nababaliw ka na. Alam mo ba kung nasaan ka? Nilingon siya ni Hajen at sinabi sa malamig na tono, magmula ngayon, ang Joksa family ay matatatakan na ng marka ng traidor. Napamura sa galit si Hong Quan. Nagpatuloy si Hajen, gusto mo bang malaman kung bakit? Dahil ang Secret Demon Queen ay minsang nagsanay kasama ang Steel Blood Fortress. At nagpatira kayo rito ng isang taong konektado sa Steel Blood Fortress sa inyong angkan. Sinira ninyo ng husto ang aming tiwala kaya't wala kaming ibang pagpipilian kundi hilingin na makita ang lahat ng mga ledger ninyo. Sa oras na kumalat ang balitang ito, kayo ay habang buhay nang itatakwil mula sa demonic merem. Kunot-noo at seryosong napaisip si Hong Quan sa sinabi ni Hajen. Isang tanong ang umikot sa kanyang isipan, paano niya nalaman na si Fang Ryung ang disipulo ng Secret Demon Queen? At hindi ko kailanman narinig na ang Secret Demon Queen ay nasangkot sa Steel Blood Fortress. Puno ng galit at pagkasuya, sumigaw siya, huwag mo akong insultuhan ng mga walang kwentang sinasabi mo. At buong lakas na nagpakawala siya ng isang atake mula sa kanyang mga palad, na tila isang malaking ipu-ipu na puno ng lason. Tumalo ng mataas si Hajen upang makaiwas, ngunit habang nasa ere siya ay bigla siyang sinundan ng atake ni Hong Quan. Sabi nito, hanggal ka. Mabilis din siyang nakaiwas mula sa sorpresang atake. Gayunpaman, napansin ni Hajen na inilabas na niya ang kanyang demonic art sa pinakasukdulang antas nito. Aniya sa kanyang isipan, maaaring parehong poison arts nga ito, pero nasa ibang antas na ito kaysa kay Hong Yomon. Parang bang ibang martial arts na ito kung tutuusin. Sa tindi ng lason sa paligid ay nagsimula ng magkaroon ng internal injuries si Hajen na nagresulta ng pagsusuka ng dugo. Aniya sa kanyang isipan, nagpapakawala siya ng nakamamatay na lason gamit ang kanyang palm techniques. Ang kailangan ko lang gawin ay i-concentrate ang lason sa isang bahagi ng aking katawan at saka ilabas ito. Samantala, sa pagbabalik ng eksena kay Dongpil, humihingal at pinagpapawisan na siya habang mag-isang hinarap ang apat na elders, nang biglang dumating si Yui Hongrian. Sumigaw siya, hoy palaka. Nandito na ko. Tumalon siya mula sa ere at sinipa ang dalawa. Sabi niya, 4 laban sa 1. Medyo hindi patas yan kayong mga matatandang berang. Paglapag ni Yui Hongrian, pinagsabihan niya si Dongpil na may halong pang-aasar, at nagpapatalo ka kahit may ganyan kaganda kang espada. Inis namang sumagot si Dongpil, anong sabi mo? Dala-dala rin ni Yui Hongrian ang Dragon Scale Blade ng Batang Panginoon. Inihagis niya ito sa direksyon niya at sinabi, Batang Panginoon, suluhin mo ito. Habang umiiwas si Hajen sa mga makamandang na atake ni Hong Quan, kasabay ng kanyang pagtalon ay sinalo niya rin ang Dragon Scale Blade. Naghanda muli ng isang mapaminsalang palm technique si Hong Quan at sinabi, hindi ka na makakatakas dito. At saka pinakawalan ang malakas na agos ng lason. Ngunit sa isang hampas lamang ng kanyang espada ay nahiwa ni Hajen ang bumuhos na lason. Nanlaki ang mata ni Hong Quan, hindi makapaniwala sa nakita. Aniya, ano? Natalo mo ang nakamamatay na lason ko sa isang hiwa lang. Kumunat ang noo ni Hajen at muling napuno ng galit ang kanyang mga mata. Matalim niyang sinabi, huwag mong hayaang sabihin ko ito sa'yo ng 2 beses. Mamamatay ka kapag sinubukan mo akong pigilan. Nag-alab sa demonic energy ang katawan ni Hong Quan at lumabas ang mga kaliskis nito sa kanyang mga braso. Nabiyak ang lupa na kanyang tinatapakan sa tindi ng nakal-alasong enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Mararamdaman ang kanyang matinding galit, Aniya, ikaw. Painpuwersa mo talaga akong ibigay ang lahat. Naramdaman ni Hajen na ang dami ng lason na kumakulava mula sa kanya ay sapat upang lumunin ang buong paligid. Kaya mabilis niyang inalerto ang mga kasamahan. Umatras kayo. At mabilis namang tumugon sina Dongpil at Hongrian. Ibinagsak ni Hong Quan ang 2 palad sa lupa at bumuhos ang napakaraming lason, magkahalong hangin at likido ang bomb alot sa buong paligid.
Direktang tinamaan si Hajen na nasa harapan nito, kaya agad niyang tinakpan ang kanyang ilong at bibig. Naisip ni Hajen, sobrang siksik nito, ni hinding-hindi ito may kukumpara sa lason ni Hong Yuamon. Masyado na rin itong malalim sa loob ng katawan ko. Sa gitna ng usok ng lason, hinahanap niya si Fang Ryong. Nakita niya na hindi ito umalis sa kinatatayuan at nanatili lamang sa likuran ni Hong Quan. Nangingitim ang kanyang mga mata at sa unang tingin ay mukhang hindi siya naaapektuhan ng lason ni Hong Quan. Ngunit kalaunan ay nakita ni Hajen na kaya tila hindi siya naaapektuhan ay dahil pinupuno niya ang kapaligiran ng Dark Chi. Ngayong nakikita na niya ang Dark Chi mula rito, napagtanto niya na ito ang dahilan kung bakit siya inaalerto ng kanyang hypersensitivity at kung bakit napakasama ng kanyang pakiramdam magmula pa noong makaalis siya mula sa Divine Cult. Bagamat napuno ng lason ang paligid at ang kanyang katawan, patuloy na lumalaban si Hajen, hindi alintana ang nararamdamang sakit. Habang hinihiwa ang bawat atake ni Hong Quan, naisip niya, kaya pala. Hindi sa hindi ko maiwan ang Heavenly Demon Divine Cult. Ang dahilan kung bakit hindi ko pa rin nililisan ang Heavenly Demon Divine Cult hanggang ngayon ay dahil ayaw ko. Sa isang mabilis na atake ay sinaksak ni Hong Quan ang kanyang taligiran gamit ang matalim na brasong puno ng lason. Sabi nito, mamatay ka na, walang hiya ka. Tumawa si Hong Quan at sinabi, ito na ang katapusan mo. Kung alam ko lang na ang kagustuhan mo pala ay ang mamatay, matagal na sana kitang pinagbigyan. Sa kabila ng pagkakasaksak kay Hajen, mistulang blanko ang kanyang ekspresyon habang patuloy na nagninilay. Sabi niya sa isipan, ang pangarap ko, ang kalayaang tunay na hinahangad ko, ay nasa likod ng paghihiganti na hindi ko pa nakakamtan. Hinawakan ni Hajen ang brasong nakasaksak sa kanyang tagiliran, habang umuubo. Nag-iigting ang kanyang mga ngipin, hindi dahil sa sakit ng katawan ngunit dahil sa kanyang matinding realisasyon sa sarili. Ang dahilan kung bakit hindi ako umalis ay dahil, kung sa sarili ko lang. Hindi ko kayang patayin ang lahat ng hayop na nasa likod ng aking pagkamatay. Dahil hindi ko mararanasan ang tunay na kalayaan hanggat hindi pa namamatay ang lahat ng hayop sa sangkot sa aking kamatayan. Humigpit ang pagkakahawak ni Hajen sa braso ni Hong Quan, at sa isang matalim na boses, sinabi niya, ito ang unang beses nating magkita ng ganito kalapit, hindi ba? Mas madali sana para sa akin na patayin kayo pareho ng babaeng iyon, at linisin ang kasuklam-suklam na pamilyang ito. Laking gulat ni Hong Quan nang makitang buhay pa ito. At sumigaw si Hajen, isang karangalan ang makilala ka, makamandag na ahas ka. Explosive Mountain Blast. Sabay suntok sa sikmura ni Hong Quan. Ano kaya ang mangyayari kay Hong Quan pagkatapos matanggap ang Explosive Mountain Blast mula kay Hajen? At makakamit niya kaya ang hinahangad na paghihiganti labang sa Secret Demon Queen. Matutuloy pa kaya ang planong pagtakas ni Hajen? Abangan sa susunod na kabanata.